Ipiniliwanag ng isang political analyst kung bakit pro-Marcos na ngayon ang ilang grupong matinding tumutuligsa sa mga Marcos noon. Ayon sa kanya, nakabatay ito sa political convenience at hindi rin umano magtatagal ang ganitong samahan. Si MJ Mondihar sa report. It's not about political convenience and their political agenda. Wala naman iba. Para kay Professor Froilan Calilong, isang political analyst, nakabatay raw sa political convenience ang kasalukuyang paglapit ng ilang political groups sa Marcos Jr. government. Sa media forum ng PDP Laban, ipaniliwanag ni Calilong kung bakit tila nawala na ang matitinding batikos ng anti-Marcos groups laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga po, di ba, may mga aggressive tayo, may mga dilawang piklawan from never again to why not. Yun po yun eh. Diba? Yung dating platong galit na galit ka, ngayon niyayakap at niyayapos mo. Ayon kay Professor Calilong, noong kampanya para sa 2022 elections, kabilang ang mga grupong ito sa mga bumabanat kay dating presidential candidate Bongbong Marcos. Binanggit niyang naging bahagi ng mga pag-atake noon ang mga usapin tungkol sa pamilya Marcos, kabilang ng issue ng unpaid estate tax at ang pagkakaugnay nito sa dating administrasyon ng kanyang ama. Ngunit para sa political analyst, kapansin-pansin na mas mahinahon na ngayon ang mga kritisismong ito matapos maupo si Marcos bilang Pangulo. Gayunman, naniniwala si Calilong na hindi permanente ang kasalukuyang political alignment. They need to rally with BBM. And by 2027, when BBM becomes a lame duck technically, they will already launch their offensive against BBM. Because it's a free-for-all by 2028. Ayon pa sa profesor, ang mga grupong naging kritikal noon sa mga Marcos ay anti-Duterte naman ngayon. Naniniwala siyang bahagi ito ng mas malawak na paghahanda para sa darating na 2028 national elections. Dagdag niya, layunin raw ng mga grupong ito na pahinain ang political influence ni VP Sara Duterte bago pa man magsimula ang susunod na presidential race. And this is the reason why they are trying to work with the president if only to neutralize Sara Duterte. No. So ganun lamang po ang laro ngayon, wala na pong iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.